Lucio Jr. at Senior, Zoila Espiritu, Jimmy, Michael, Ananias, Teresita, Eduardo, Juanito, Mamerto, Leonora, Artemio, Estelita, Leonardo, Gloria, Carlos Sr., Father Adrian, Maximina, Ofelia, Pablito Santiago, Escolastica, Rolando, Ruben Emerenciana, Florinda, Nazario, Noel Serapio, Miguelito, Pedro, Father Frank, Nilda, Henry, Jimmy, Rodolfo, Abelardo, Honorio Jr., Teodora, Jose, Francisca, Porfirio, Rodrigo, Reynaldo, Avelina, Reynald, Leoncia, Orlando, Ruperto Sr., Ernesto, Rafaela, Consuelo, Pablo Sr., Rufina, Clemente, Antonio, Margarita, Amelito, Benito, Juliana, Rafael, Marciano, Leonardo, Emerson, Ponciano, Lolita, James Perry, Danilo, Floriño, Felix, Agustina, Horace, Elmer, Jose, Marta, Pedro, Cecilia, Filomena, Azucena, Oscar, Edgardo, Estrelita, Leon Mario, Violeta, Librada, Abelardo, Father Jeff, Arnel, Manolo Chino, Evelyn, Robert, Josefina, Angel, Mamang Esther, Concepcion, Agnes, Mario. Edgardo, Eliseo, Maxima, Herman, Margarita, Victoria, Ruben, Leoncia, Paulina, Sotero, Camille, Pasito, Renato, Ramon Sr., Mark Lotlot, Mercy, Judge Baby, Peter Paul Patrick, Ernesto Sr., Ricardo, Ruben, Nenita, Gary, Fidela, Jacinto, Consolacion, Dionisha Efren, Romeo, Salvador, Maria, Dominador, Felicidad, Domingo, Rosario, Crisanta, Simeon, Honorato, Basilia, Guillermo, Moises, Pitang, Pipi, Rosa, Irma, Jocelyn, Nestor, Clemencio, Federico, Teresa, Victorio, Senior, Clemencia, Joby, Leoncia, Corazon, Ranilo, Joby, Leoncion, Crescencio, Ranillo, Macaria, Ernesto, Ermelinda, Estelita, Gregorio, Ángel, Teresita, Honorato, Basilio, José, Rodante, Claudio, José, Karina, Sabina, Seferin, Isidora, Alberto Sr., Andres Sr., Luciano, Aurea, Victoria, Tomás, Adrian, Rodi, Claudio, Rodante, Ramon, Jasmine, Lydia, Mariden, Doreta, Oscar, George, Josefina, Carmelita, Nomer, Francis, Joel, Emerito, Rene, Marites, Marcelito, Mark Anthony, Richmond, Laureano, Ireneo, Jerby, Consolacion, Jesus, Rolando, Antonio Sr., Remigio, Remigio Jr., Lilia. Para na rin sa ika-4 na pong araw na pagkamatay ni Esther. Gayon din po ang pasasalamat ng pamilya ni Namela Dizor Mitiam, Greg at Abby Dizor, Linda Dizon Manalili, Imani Dizor, Imani family, Leonilo Dizor, Luis Dizor, Oscar Dizor, Ermi Dizor Balunsat, Fidela Mitiam, Nancy Padrinaw, Mr. and Mrs. Rowena Antonio Namora Jr. and Ong family. Para sa kagalingan ni na Francisco Dizor, Emmanuel Mitiam at Corazon Santa Ana. Gayon din po kay Fernan Perez, Grace Padrinaw, Isaiah Tomas, Elmer Samareta, Maribel Manalo, Francis Ong. At para na rin sa natatanging kahilingan ni na Maria Elizabeth Mitiam, Nancy Padrinaw, at para sa ligtas na paglalakbay ni na Antonio Namora Jr. at Christopher Namora. Mga ilan lamang pong pabatid bilang tugon sa paanyaya ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines or CBCP. Itinatakda ng Diocese ng Malolos ngayong buwan ng Oktubre at Nobyembre ang mga sumusunod. Hinihikayat po tayo na magsuot ng puti o maglagay ng lasong puti sa damit kapag nagsisimba tuwing araw ng linggo. Gayon din naman maglagay din ng puting bandila sa harap ng mga tahanan bilang tanda ng panawagan sa pananagutan, katapatan at mabuting pamamahala. Ngayon po ay kasalukuyang nagkakaroon ng recruitment para po sa ibig maging miyembro ng lectors and commentators. 16 na taong gulang pataas, may kakayahang bumasa ng maganda at malinaw at higit sa lahat, may lakas ng loob at pusong maglingkod. Maaari na po tayong makipag-ugnayan sa mga nakikita po nating lectors and commentators dito po sa ating parokya.
Malugod po naming ibinabalita na sa darating na ika-15 ng Nobyembre, sa ganap na ika-10 ng umaga, ay magkakaroon tayo ng seremonya ng sakramento ng kumpil. Mula 12 taong gulang or 12 years old above, binyagan sa simbahang Katolika, ay maaari na po kayong makatanggap ng sakramento ng kumpil. Makipag-ugnayan po kayo sa ating parish office para magparehistro, dala ang baptismal certificate o sa ating mga katekista para sa karagdagang impormasyon. Ang katekesis po ng sakramento ng kumpil ay magaganap din sa ika-15 ng Nobyembre sa ganap na ika-8 ng umaga sa second floor ng Multipurpose Hall. Marami pong salamat. Nalalapit na po ang ating Kristong Hari. Kaya mula po November 14 hanggang 22 ay meron po tayong nobenaryo dito sa ating pong parokya. Ganun din po ang oras, 5:30 ng umaga, susunda ng 6:30 na misa. Ang host po ng ating Kristong Hari ay ang Santo Niño Chapel sa Santo Niño. Meron po silang 3 doon na magsisimula sa November 20 hanggang 22 sa ganap na 5:30 ng hapon at susundan po ng 6 o'clock ng hapon na misa. Marami pong salamat.
Bilang panimula ng ating banal na misa, magsitayo ang lahat, makiisa sa pambungad na awit. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagkauliran, kaayon sa iyong kasiyahan, ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong pahalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang saserdote sa mga hintil. Ipinangangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya, yamang pinabanal ng Espiritu Santo. Kaya't bilang lingkod ni Kristo Jesus, may katwiran akong ipagpamuri ang aking nagawa para sa Diyos, sapagkat ang pinangangahasan ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hintil sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa, sa tulong ng mga tanda at kababalaghan at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya't sa lahat ng lupain, mula sa Jerusalem hanggang sa Ilirico, ay pinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: makakikilala ang hindi pa nakababalita tungkol sa Kanya, makauunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay.
Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Sinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili. Aalisin ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. Kung susuriin po nating mabuti ang ating ebanghelyo ngayong araw na ito, ang tanong, bakit binabanggit sa ating ebanghelyo na pinuri pa ng Panginoong Diyos ang mandarayang katiwala? Tiwali at mandaraya na nga ang taong ito. Ngunit narinig natin bakit siya itinangi at bakit parang pinarangalan pa siya sa harap ng maraming tao. Alam niyo po, ayon po sa mga biblical scholars, hindi po sa pinapaboran ng ating Panginoong Hesus ang katiwalian. In fact, ayaw po ni Hesukristo sa mga taong mandaraya. Ang nais lamang ipunto ni Hesus ay ang patungkol sa mautak na ginawa ng mandaraya. Yun ang nais niyang ipakita sa atin dahil alam na niya, alam na ng taong nandaraya
kung ano ang kanyang sasapitin at dadanasin at makikita na niya ang mangyayari sa kanya sa hinaharap, nagpatawag siya ng ilang mga tao at binigyan sila ng pabor sa kanilang buhay na kung may mangyari mang masama sa kanya, ay mayroon din siyang mga taong malalapitan at mahihinga ng tulong. Ito po ang pinapakita sa atin. Hindi ang patungkol sa katiwalian, bagkus pinapakita po sa atin ang patungkol sa pag-iintindi natin sa hinaharap. Sa wikang Ingles, ang tawag po dito ay foresight, pag-intindi sa hinaharap. Marahil ang ilan po sa atin, tingnan na po natin ang ating buhay, ilan sa atin mayroong mga insurance sa kaisipan na ina-anticipate na natin kung sakali mang may mangyayari sa atin, may pagkukuhanan tayo ng pondo. O kaya naman marahil ang ilan sa atin nag-iipon-ipon na para kung sakaling mawalan ay mayroon tayong mahuhugutang pera. O kaya marahil ang ilan sa atin dahil sa tindi ng mga lindol, sakuna, bagyo, ay nagkaroon na ng mga emergency kits sa kanilang bahay para kung sakaling dumating man ang mga trahedyang ito, mayroon kang bibit-bitin sa iyong paglikas. Pero mga kapatid, atin pong tingnan, sa paghahanda po natin sa mga bagay na ito, magandang suriin din natin ang ating mga sarili. Inihahanda rin ba natin ang ating sarili patungkol sa kaharian ng Diyos? Na kung may foresight po tayo sa mga makamundong mga bagay na ito, ang tanong, may foresight din ba tayo kung ahantong man na wakas ng panahon at kung makakapasok tayo sa langit sa kaharian ng Diyos? If we value and anticipate worldly things that will happen to us, do we also value and anticipate the spiritual things in the end of time? Ang problema po kasi, yung kaisipan po ng karamihan sa atin ay kung tawagi, drink well, be well, and be merry. Na iniisip na lang ng karamihan, i-enjoy ang lahat ng ginagawa sa buhay dahil minsan nga lang tayong mabuhay. Pero mga minamahal na kapatid, kung ganito ang kaisipan ng karamihan sa atin, hindi natin alintana na yung mga ginagawa po natin sa mundong ito, makakaapekto sa hinaharap. Hindi po natin naiisip na ganun. Nag-e-enjoy lang tayo sa buhay, gumagawa tayo kahit makagawa pa tayo ng mali. Bakit? Dahil mayroong kaisipan na minsan lang ang buhay at dapat sulitin na ito. Ito po ang pinapakita sa atin mga minamahal na kapatid. Sana ay pinapahalagahan natin, sana ay ina-anticipate din natin kung ano ang mangyayari sa ating hinaharap. Partikular, kapag natapos ang nagkaroon ng wakas ng panahon at kung tayo nga ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito po ang panawagan ni Jesucristo sa ating lahat na naririto. Paghandaan po natin kung gusto natin talaga na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ating pong pagnilayan ito sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang. Amen. Tatayo ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na tumawag sa atin upang maging mga tapat na tagapangalaga tayo sa paggamit ng mga biyaya ng daigdig para sa kabutihan ng lahat. Atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging mulat sa kanyang responsibilidad na isulong ang katarungang panlipunan sa sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging karapat-dapat sa pagtitiwala ng mga tao at huwag magnais ng makasariling kabutihan sa kanilang pagsasakatuparan ng kanilang tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may pantrabaho at ang mga manggagawa
naway maging tapat at magalang sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway mabigyan ng biyaya ng pagtitiis sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway umani ng bunga ng kanilang pagpapagal sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming mga tapat mong tagapangalaga ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. O Diyos, awat di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. O Diyos, awat di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawing alala ng pagkamatay, muling pagkabuhay ni Jesucristo. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain nati kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay,
pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Uli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang may lakas loob ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagkawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama.
Nihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan nawa kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinog ng buwan, batis na malinaw, dagat na bughaw, gayon ang Panginoon kung Jesus ng aking buhay. Saan man ako umaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapaalala. Ako'y iyong ginigiliw at siyang itatapat sa puso. Panalangin kay San Isidro Labrador. Lahat po tayo, Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal,
Itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinangaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa, ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami. Pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, Panalangin mo kami. magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin at pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Purihin Diyos. natin ang Panginoon. Mahal na puso ni Jesus, kami ay kukupin. Akit inang puso namin ng grasya mo'y kamtin. O Kristong dinggin, aming panalangin. Laging ang ang puso namin. Magandang umaga po sa ating lahat.